What are you doing today, Cherry? Do you have some good food over there? Huh? Do you have some good food? Cherry. So, ayan yung bottom ng cage nila. Nalilinis ko pa kasi yung merong tray dito sa baba. Pero nililinis ko pa. Nasa labas pa siya. Dinadry ko pa. So, that's why wala siyang bottom tray. Yung tray na yan, yung tray yung sumasalo sa mga pagkain na nahuhulog, mga tae, ganun. Ito naman si Inzo. Hi, Inzo boy! How are you doing, Inzo boy? Ayan naman yung food niya. So, yung mga food ng mga ibon namin, guys, talagang everyday, nagpo-provide kami ng mga fresh na mga prutas, gulay. Yung mga gulay galing sa backyard namin sa garden. Tsaka, nagluluto kami ng quinoa mix. Bali, niluluto namin yung quinoa, tapos nilalagyan namin ng scrambled eggs. Yung scrambled eggs, walang salt or walang mantika yun. As in scramble, yung as in egg lang talaga siya, na yung scramble. Tapos minimix namin sa quinoa. Tapos yung quinoa mix, meron din siyang sweet corn, ganon. Tapos meron din green peas. So, yan ang pagkain nila everyday. So, hindi namin sila masyadong binibigyan ng seeds lang. Sometimes, binibigyan namin sila ng seeds. Minimix namin sa bowl nila. But, hindi kami nag-feed sa mga parrots namin na puro seeds lang. Kailangan merong healthy diet yan. So, ayan. So, meron kaming dito guys. So, upuan. Ayan. Recliner ito siya. Recliner yan. So, tinabunan lang namin kasi yung mga balahibo, may mga maliliit, mga micro feathers nila ba? Yung nagliliparan yun dito sa loob ng room nila. So, kina-cover ko para kung uupo ako, walang balahibo yung upuan. Tapos ito, yan yung light nila para maliwanag dito. Tsaka, of course, yung light sa taas. Pundido yata yung isang light. So, ito naman si Lina. Hi, Lina bird! So, during daytime, si Lina tsaka Rainbow, magka-separate sila ng cage kasi nag-aaway sila. So, they have to have their own cage. Pero pagkagabi naman, magkasama yan sila dito sa cage na to. And they sleep here together. Sa gabi. Pag sa umaga, separate na namin sila kasi nag-aaway na sila. Hi, Lina bird. What are you doing in there? What are you doing in there? So, ganun din siya. Wala din tray. Kasi nga, hinugasan yung tray. Babalik ko pa ngayon dito, mamaya. And then, ganun din kay Rainbow. Hi, Rainbow! You wanna come out? Do you wanna come out? Do you wanna come out, Rainbow? Hi, Rainbow! You wanna come out, girl? Do you wanna come out? Huh? You wanna come out, girl? So, ilalabas ko sila for, siyempre. And then, balik ko lang sila. Hi, Lina bird! Kaya na siya. Ayaw niya. Ayaw niya ng video. Hi, Rainbow. What you eating, Rainbow? What are you eating? What are you eating, boy? What are you eating?
What are you eating, Lina? What are you eating, bird? Such a pretty bird you are. So pretty. What you eating, Lina bird? So, ganito guys, pag nakalabas sila sa cage nila, binibigyan ko sila ng seeds. Pero sa loob ng cage nila, mga ano yun doon. Yun doon yung mga fresh na pagkain, galing sa backyard, prutas, ganon. Tapos quinoa, may scrambled eggs, merong green peas, ganon. Ano pa ba? Merong sweet corn. Pag nalalabas ko sila sa cage nila, ito yung pagkain nila. Walnut, tsaka safflower seeds yata mga yan. I don't know how you pronounce it. Safflower seeds. Mga white seeds. Seeds ng bulaklak yata yan guys. I don't know. So ayan. Walnut. Gustong gusto nila yung walnut eh. Sometimes pinifeed ko sila ng ano pa ba? What is the other one? Walnut. Pecan. Pecan pa lang yun eh. Sa favorite nila yun eh. So ina-alternate ko pag naubos na yung walnut, yung bag ng walnut. Pecan naman yung binibili ko para sa kanila. Pero hindi ko sinasabay na binibili yung pecan tsaka walnut kasi mabilis nauubos guys. Pero hindi nila nakakain lahat, nasasayang lang. So, you know, ako kasi yung tao na ayaw kong sinasayang yung mga pagkain kasi pera din natin yan. Ano ka ba? Pera din natin ng mga yan. So, wag sayangin ang pagkain para wag masayang ang pera. O, diba? So, ayan. Ayan. Walnut. Tsaka naglagay ako ng bayabas dyan. Yung bayabas, binili ko yan sa store. Yung bayabas kasi namin hindi pa namumunga eh. So, kailan mamumunga yung bayabas na tinanim ko? Tinanim ko yun nung springtime eh. I don't know kung kailan siya mamumunga. Hopefully mamumunga siya next year. But for now, bili muna sa store. So, tinago ko yung coffee ko guys sa ilalim ng mesa. This is under the table. Gustong-gusto na Rainbow uminom eh. Mainit nga. Tapos, bawal talaga sila ng coffee. Sometimes, gusto niya talaga. So, ayan. Under the table siya. Kasi, yung table na to glass. Glass table ito. Tingnan mo siya, oh. Tingnan mo siya. He's trying to find a way to get the coffee. Kailangan kong itago. Ito naman sa Rainbow, guys. Oh. Let's see ito. Ganyan yung ginagawa nila. No! Ah! Galit na galit siya. Galit na galit siya kasi gusto niya mag-inom ng coffee. Bakit? Tao ka ba? Tao ka ba, Rainbow, na gusto mong uminom ng coffee? Ayan, ayan. Naghanap na talaga siya ng paraan. Naghanap siya ng paraan. Naloloka siya. Ay! Pagalit niyan siya pag hindi niya nakukuha yung gusto niya guys na gat. Parang tao din eh. Kala mo ano? Kala mo ano, Rainbow? Kala mo makainom ka ng coffee ah. Bawal nga sa'yo ang coffee. Ano ka ba? Ayan na siya sa ilalim. Ano na siya sa ilalim siya ng table guys. Ay! Galit na galit siya. Kinagat niya ako. So, ayan na siya guys. Oh. Alam niya lang gusto niya. Ibigay sa kanya yung gusto niya. Hindi kita inaano. So, ganito yung table namin guys. Oh. Glass lang ito. So, madumi siya ngayon kasi, syempre,
pagkain ng mga ibon pakalat-kalat. Tapos, sa ilalim meron siyang mga ganito. So, yan. Ito yung glass. Tapos may patungan lang ng paa doon sa ilalim. So, kahit kailan, hindi ko talaga i-give up tong table na to because I really like it. It's perfect. It's perfect para sa mga tao na kagaya ko, may mga pets. Kasi, pag may aso ka, tapos wood ang table mo, naku, kakagat-kagatin nila yan. Kung may pusa ka, ganun din. Pag may mga parrots ka, ganun din, kakagat-kagatin nila yung wood. Pero with this one, metal kasi siya, yan. Metal. So, hindi siya basta-basta masasira. Diba rainbow? Ayan, tingnan nyo. Nalaloka siya sa coffee. Hindi naman siya umiinom ng coffee. Hindi dilaan niya lang yung loob ng cup. What do you like about coffee, Rainbow? Ano niya siya. Tapos pag merong time na tawag dyan, something going on with their eyes. Nagda-dilate pala yung eyes nila, guys. Once na mag-dilate ang eyes nila, lumayo-layo ka sa kanila kasi mga gat na yan sila. Yan. So, ganyan. Kaya ako pag nilalaro ko sila, tinitingnan ko yung mga mata nila every once in a while. Kasi dyan ko malalaman kung kakagatin ba nila ako o hindi. Tapos ang style pa yan, especially sa Rainbow ito, guys. Especially sa Rainbow. Ang style ni Rainbow, pag naha-hyper siya o kung trip niya lang talaga, naglalakad-lakad yan siya pabalik-balik na parang nagma-marching siya ba? Pabalik-balik, back and forth. And then, pag ready na siya mga gat, a-attack na lang yan siya sa'yo. So, minsan, kung saan yung target niya, minsan may mukha, minsan may tenga, minsan may kamay, minsan kahit saan ang parte ng katawan mo. Pag saan ang target niya, yun ang kakagatin niya. Kaya, yan. Yung anak ko nga si Dailin tsaka si Nice, nakakagat yan sila. Pero kasi tinuturuan ko si Dailin tsaka si Nice, silang dalawa. Especially nung bago pa lang sa amin yung mga parrots. Tinuruan ko si Dailin tsaka si Nice kung paano i-handle ang mga parrot para hindi sila iiyak pag nakagat. Kasi talagang maiiyak ka pag kinagat ka kasi masakit yung kagat nila. So, merong time na nakagat si Nice sa yung panganay ko. Kinagat siya ni Rainbow. Ito laging nangagat ito eh. Ito si Rainbow. Laging nangagat to kahit kanino, guys. At least ako nakokontrol ko siya. So, nakagat niya si Nice one time nung nasa Texas pa kami. So, yung panganay ko naman na anak sigaw ng sigaw kasi nga nakagat. Sabi ko, pag nakagat kayo, relax lang kayo. Ang gagawin nyo, after kayo yung makagat, mag-relax lang, stay still, tapos dakipin mo ang ulo. Tapos, i-control ang bunganga ng ibon ba para hindi kayo makagat ulit. So, okay na yung nakagat kayo ng isa, pag nahuli mo na yung ulo, tanggalin mo na yung kagat niya, tapos i-control mo na siya. Yun ang turo ko sa kanila. Kaya yun. Medyo hindi kagad-agad natuto si Nice tsaka si Dailin kung paano kontrolin ng mga ibon kasi hindi naman lahat ng mga bata na natututo kagad-agad sa mga tinuturo natin. So yun. Kawawa naman. Kaming tatlo talaga kawawa kami kasi lagi kaming nakakagat. But, you know. Okay lang. For me talaga okay lang na minsan masakit talaga mga gat. Okay lang. Nakakatuwa naman sila eh.
Tsaka, kwento ko sa inyo yung history ng ibon, ng mga parrots namin. Hindi talaga ako mahilig sa mga pets, guys. Never ever. Nung maliit pa ako, while growing up doon sa hometown ko sa Surala, South Cotabato. Meron kami mga, hindi ko alam kung amin ba yun, mga pusa, at saka mga aso, or baka mga kalye, yung mga street animals lang pala na napadpad sa house namin. Hindi ko alam. Basta meron kami dati. So talagang hindi ko sila gusto kasi lagi silang nag-ano sa tawag dyan, yung nagrarab-rab sila sa katawan nila sa skin mo, ganun. Ayaw ko ng ganun. Mga aso tsaka pusa. So, hindi talaga ako mahilig sa mga pets, guys. Any kind of pets. Nung lumabas ako ng military, doon ako sa Houston, may nakilala kasi ako. Mahilig din siya sa, hindi ko alam kung mahilig siya sa parrot or what. So, bumili siya ng parrot. Siya yung first owner ni Rainbow. Ito si Rainbow ito. Siya yung first owner ni Rainbow. So lagi, si Rainbow lagi siya sa bahay ko. Parang, syempre, parang nahulog na yung loob ko sa parrot. Parang nagustuhan ko na siya. Kaya yon, nung later on, binabalik ko na si Rainbow, ayaw naman kunin. Well, at first, hindi pa pala yun. Later on, parang nagustuhan ko na magkaroon din ng sarili kong parrot. Kayik kasi ang tawag dito sa kanila, kayik. So, that's when I got Lina, the other parrot. Kaparihan ng lahi nito. Si Lina naman ang tawag ko doon, babae yun. Ito lalaki. Lalaki si Rainbow, si Lina, babae. So, after I got Lina, mura lang ang bayad ko dun sa kanya. Sa Houston ko rin nakuha si Lina eh. Mga $700, $900 yata ang bili ko kay Lina. So, ayun, talagang natuwa ako. But then later on, na-realize ko, sabi ko, oh my God, mahihirapan ako sa life ko nito, having a pet. Kasi hindi mo sila maiwan-iwan talaga, guys. Yung hindi ka makakapagala, gusto mo magbakasyon, hindi ka makakaalis kasi sino nga magbabantay sa mga parrots mo? Ilalagay mo sila sa boarding house. May mga boarding house sa mga pets dito sa US, guys. Ilalagay mo sila sa boarding house, ang mahal-mahal naman. So, masasayang lang din ng pera. Kaya, sabi ko, oh my God, ganito ba yung magiging life ko? So, ayan. Wala tayong magawa. Hindi ko na talaga sila mag-give up, guys. Naawa naman ako sa kanila na give up ko sila. I think i-give up ko ang everything else. Everything I will give up except for my parrots, of course. If I have to give up everything, I'll give up everything except for my parrots. Of course, yung mga anak natin, iba naman yun eh. Hindi naman things yung mga anak natin eh. So, yung mga anak natin, hindi natin sila i-give up. Tuturuan natin sila ng leksyon, pero hindi natin gini-give up yung mga anak natin, We only can teach them lessons. But anyway, so yan nga ang history nito. So later on, nung andyan na si Lina, nagbumili na naman ako ng isa pang parrot, si Inzo, guys. Inzo, yung kakatil. And then after ng kakatil, yung owner nito, owner ni Rainbow, bumili ng kakatu. Yun na yung kulay pink na parrot namin. Pink tsaka gray. Gala kakatu naman siya. So, bumili pa siya ng isa pang parrot. Ang mahal-mahal ng bili niya doon, guys. I think umabot yata ng 3,000 something. Included na yung pamasahe dyan kasi nag-aeroplano pa yan siya. Galing sa ibang state. So yun na nga.
3,000 plus ang bayad niya doon sa isang parrot na gala. Gala kakatu ang tawag doon. E di 4 na lahat yung parrots ko kasi doon sila lagi sa bahay. Wala naman ako. Binabalik ko nga si Rainbow tsaka si Cherry, yung gala kakatu. Binabalik ko sa kanya. Ayaw niya naman pick upin, guys. Ayaw niya pick upin. So, siguro na-realize niya na wala siyang time. Wala siyang time sa mga parrots. Saka wala siyang proper place para sa mga parrots doon kung saan siya nakatira. Yung mga parrots kasi guys, kailangan nila ng sarili nilang room para makatulog sila na maayos, ganun. Para kung iingay man sila, doon lang sila sa room nila iingay. So yun, wala siya sigurong proper space para sa kanila. So yun, hindi niya pinick up, kaya eto, akin na silang dalawa, si Rainbow tsaka si Cherry. Kasi Lina talaga. So yun nga, ayaw niya pick upin si Rainbow tsaka si Cherry. Kaya yun, akin na silang dalawa. Pero sa Lina tsaka si Enzo, ako yung bumili doon sa kanila. Kaya sa totoo lang guys, ang hirap magkaroon ng mga pets. I realized that after how many years na kasama ko sila. Kasi I had them in 2017. Mga late 2017. So ilang taon na sila sa akin. Si Rainbow is like, I think 6 years old na si Rainbow sa ngayon. Kasi baby pa talaga ito nung kinuha eh. Ay! Don't bite me. Minsan nagugulat ako kasi yung bigla na lang sila susulpot tapos mga ngagat. So ayan guys. Nasa pinakamataas na siya. Yan ang style nila eh. Ayun yung isaw. What are you doing over there, Lina girl? So, it's okay. So, yun na nga. Ang hirap, gumala kung may pet ka, guys. But I realized that after a few years, nakasama ko itong mga ibon na to. But, I mean, this is my life now, guys. And I never regret it. I love it. I love having them around kasi it reduces my anxiety, guys. And it helps me with, it improves our mental health. They are really good for our mental health. Both gardening and our pets, So, ayan guys, bumalik na naman sa Rainbow. But anyway, yung kwento ko kanina, I specifically told Aileen kung maaga akong mamatay, na wag niyang ibigay ang mga parrots, 4 kasi sila eh. Wag niyang ibigay sa family member, or sa friend, or anybody. Wag niya rin ibigay sa mga rescue or animal shelter, whatever. There's a specific place, but I forgot kung anong name ng place na yun. But I told her that already. I think I emailed her the website for that place. So there's a specific place where you can bring your mga animals, wild animals. Para alagaan sila, na doon na sila talaga titira. They're gonna live there and they're not going to leave. Hindi sila ibebenta. They're not going to leave that place. That's the only place they're gonna be. So I forgot what place that is. So meron dito sa Jacksonville. Meron naman yan everywhere. So yun lang ang sabi ko kay Darlene, wag niyang ibigay. Kasi paano kung ibibigay niya yung mga parrots doon sa hindi naman marunong mag-alaga, hindi marunong, mapabayaan lang mga parrots, di ba? Kawawa naman. So kailangan ibigay natin sila sa mag-aalaga talaga na panghabang buhay, where they will live
there forever. Sa lugar na yun. Unless something happens guys, ano, na, I don't know, mga hurricane ganon, or mga baha-baha, or mga sunog sa place na yun. That's the only reason kung bakit ano sila, na mapunta sa ibang lugar. But anyway, ganun yun. So naalala ko na pala guys, wild bird sanctuary ang tawag doon. So sabi ko kay Dailin, dalhin niya sa wild bird sanctuary yung mga ibon kung ayaw na niya. Ayan, binalik ko na sa rainbow guys. Kailangan ko rin balik yung ano dyan, yung tray. Bye rainbow, see you later boy. And then ito naman si Lina. Ayan. Ayan siya, uminom siya ng tubig niya. Hate na hate niya talaga yung swing na yan guys. So kita niyo yung swing na yan. Yung may puti na perch. It's a swing. It's a bird swing. Hate na hate niya talaga yun guys. Hindi siya hindi siya naglalaro dyan. Lahat sila kasi may swing. Binilhan ko sila ng swing. Selena lang yung ayaw. Ito na yung tray ng mga cages nila guys. So ayan. There's 4 of them here. So, nilinisan ko na. And they're just gonna dry here. And then mamaya pag dry na, may pupuntahan kasi ako. Pag dry na, mamaya pagbalik ko, ilalagay ko na sila doon sa cage. Kababalik ko lang dito sa house guys. Tsaka nag-spend time ako sa mga ibon. Tingnan nyo naman si Rainbow. Pag nakalabas yan siya sa cage niya guys, imbes na nag-i-enjoy ako ng coffee ko, siya yung nag-i-enjoy. Ayan oh.